Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong bumalik sa nakaraan mula sa 3 taon na kalipas upang maging top gamer. Ano kaya ang dahilan? Kaya halika na't ating subaybayan. Pero bago ang lahat, salamat kina Christy Queen, Randy Vender, Anoyd Flower Garden, Darren Panganonong, John Paul Felea, Freddie Ubald Jr., Andy Fluo, Sap Alca, Vin Salas, Jay Nagutum, at sa lahat ng ating mga viewers di ang patuloy na nakasubaybay, maraming salamat po. Ang nakaraan, sa patuloy na pakikipaglaban sa maraming halimaw, ay tuluyan nang naubos ang HP ni Crest dulot ng kakulangan sa kasanayan. Habang ang ating MC ay nagpapatuloy lang sa pakikipaglaban. Matapos ang oras ay dumaan, ay maayos niya itong pinagtagumpayan. At nagpahinga ng ilang saglit sa nangagbundok ang mga halimaw. Bukod dito, nakakuha siya ng bagong kagamitan, na nagpataas ng kanyang kasanayan, na kanyang inihahanda para sa huling pagsulong ng mga halimaw. At nang ang huling pagsulong ay pumanaog na sa lugar, ay nagsimula muli ang laban, at dahil sa tinaas ng kanyang kakayahan, ay madali niya lang natalo ang boss ng halimaw. Samantala ay agad namang nagsumbong si Crest sa kanilang chief, at humingi ng tawad. At tumugon naman ang chief, patungkol sa kalagayan, at napagpasyahan na may tao siyang ipapadala para asikasuhin ang bago nilang kalaban. Samantala sa totoong mundo, ang ating MC ay may malalim na pinag-iisipan. Ngunit ang problema ay nasolusyonan nang dumating ang kanyang kapatid na may dalang login device, kasama ang kaibigan nitong si Nyanchu na sa ngayoy makakasama nila sa pag-level up ng mga kasanayan. Sino kaya ang ipapadala ng chief na aasikaso sa ating MC? Ire-recruit ba siya o papatayin na parang isang libangan na laruan? Kaya ngayon ay atin na pong muling ipagpapatuloy ang kwentong inaabangan. Pero bago ang lahat, malupitang intro muna tayo. Pumapanaog ang ating kwento noong isang araw na ang nakalipas, mula sa loob ng dungeon na nasa 40 na antas. Sa isang gabi ay matatanaw ang nagtataas ang mga punong kahoy, at mula sa baba nito ay maririnig ang mga manlalarong nag-uusap, anya na, kapag matagumpay nila itong maklear ang dungeon na ito, ay malalampasan nila ang team 2. Tugon naman ng isa na sa oras na yun, ay madodoble ang kanilang kita o sweldo, at excited na siya para rito. At sabi rin naman ng isa nilang kasamahan na, ito ay salamat kay Wei Shi, at kung hindi niya nakuha ang espesyal na abilidad na yun, ang Chi Energy, ay hindi nila makiklear ang dungeon ng ganito kadali. Dagdag pa ng isa na, totoo yun, ito ay kahanga-hanga, parang isang tinadana. Habang sila ay nakaupo at ay patuloy na nag-usap at pinupuri si Wei Shi habang kasalukuyang nagpapahinga. Siya pala si Wei Shi ng Team 3 ng New Order o Bagong Utos, at kasalukuyang nakaupo at animoy hindi nakikinig sa mga papuri ng kanyang kasamahan, at ito'y kinausap ng kanilang kasalukuyang leader na si Chaoyang ng Team 3. Anya na pagkatapos nilang maklear ang dungeon na ito, ay dapat itong mag-apply na sumali sa Team 1, dahil mas makakabuti ito para sa kanyang career mula sa Bagong Utos o New Order. At nakikinig naman si Wei Shi sa sinabi ng kasalukuyan nilang leader. At tumugon naman ang isa nilang kasamahan habang ito'y tumatayo, anya rin naman ang isa na kailangan nila si Wei Shi para tulungan na mapaunlad na lumakas ang kanilang team. Sagot rin naman ng isa na, totoo yan, kung wala siya, ang rating ng kanilang team ay bababa ulit. Dagdag pa nito na, naglaan sila ng maraming oras at lakas para sanayin at palakasin siya, paano nila siya pakakawalan kung mas pinakakailangan natin siya? Tugon naman ng kanilang leader habang umiiling ang kanyang ulo na, hindi nila siya mapipigilan para sa makasariling dahilan, tsaka, naniniwala siya na si Wei Shi ay hindi sila makakalimutan, kapag siya ay sumali sa Team 1 at maging mataas na player ng New Order o Bagong Utos. Sabay tingin kay Wei Shi at tinanong nito na, tama ba siya Wei Shi? At maamo namang ngumiti si Wei Shi sa tanong ng leader. Anya naman ang isa nilang kasamahan habang ito'y nakahawak sa kanyang noo na, wala silang magagawa kundi ang hilingin ang lahat ng ikabubuti niya sa ngayon. Habang napakamot na lang sa ulo ang isang kasamahan. At sinabi ng isang kasamahan na nakatayo na, tama yan, hindi nila siya mapipigilan. Dagdag pa nito habang nagpapatuloy ang usapan na, matapos ni Wei Shi na makasali sa Team 1, at kung kailangan niya ng anumang tulong, ay wag itong mag-alinlangan na pumunta sa kanila. Sagot naman ng isa habang nakahawak sa balikat ng kasamahan na, tulad ng pagsali nito sa kanilang team sa nakalipas na mga araw.
Anya rin ng katabi nito na, gagawin nila ang makakaya nila upang tulungan siya, habang ang mga ito ay nakatingin at nangangakong susuportahan si Wei Shi. Dahil dito ay masayang ngumiti si Wei Shi, anya na, napakabuti ng kanyang mga kasama, at nagpasalamat siya ng advance sa mga suporta nito sa kanya, at nang mabaling ang kanyang tingin sa iba ay sinabi niyang, tungkol naman sa usapang tulong, ay mayroon siyang favor na kailangan na gawin nila ngayon, at natahimik naman ang mga kasamahan ni Wei Shi dahil hindi nila alam kung ano ang favor na gusto ni Wei Shi, habang ang mga ito ay nanahimik na nakatingin upang pakinggan ang sasabihin ni Wei Shi, nang bigla na lang ang mga ito ay nanggaghandusay sa lupa na wala ng buhay at unti-unti nang naglalaho, samantala ang kanilang leader ay kasalukuyang nakadapa sa sahig habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at tinitingnan ang manlalarong umatake sa kanila. Si Wei Shi pala ang umatake sa kanya at sa mga kasamahan nito, anya ni Wei Shi na, bagaman nakuha niya ang Chi Energy na abilidad, ang kanyang level ay nananatiling hindi sapat na mataas, kaya kailangan niya sila para isakripisyo sa kanyang sarili, upang makuha niya ang gantimpala ng Hell condition, at magagawa niyang maging isang top player sa Metaverse. Habang nakangiting nakatingin sa kanilang leader, at galit namang sumagot ang kanilang leader na, sinanay nila siya ng buong puso, at ganito niya sila babayaran. Ngunit tinatawanan lang ito ni Wei Shi habang sinasabi niyang wag masyadong magalit dahil isa lamang itong laro at pwede itong laging magpa-level up ulit. Sabay sunod-sunod na pagpapaputok nito ng kanyang baril na nagpaingay ng lugar, habang sinasabi niyang isa itong kalukuhan, isa kang taksil, ngunit mabilis lamang na naiwasan ang mga balang pinakawalan, at mabilis na nakarating si Wei Shi sa likuran ng leader, anya nito na, maraming beses niya nang sinabi na, gaano man kalakas ang firepower o baril sa Metaverse, ang bilis ng pagpapakawala ng bala nito ay laging nananatiling magkatulad. Dagdag pa niya na hindi nito magagawang masaktan o bigyang pinsala ang sinumang manlalaro na ang agility na katangian ay nasa 100 pataas. Anya pa niya na, pero ang sandata ni Melee ay naiiba, sabay mabilis na winisiwas ang kanyang sandata at tuluyang sinaksak ang kanilang leader sa leeg, habang nagbibigay ng malademonyong mga tingin. Sa sumunod na araw, sa dungeon na nasa 45 na antas na pang 20 na manlalaro, ay maririnig ang mga manlalarong nag-uusap sa gitna ng kanilang laban. Tinawag ng isa ang kanilang leader, anya na, nauubusan na siya ng potions o panglunas. At tinatanong nito kung tapos na mag-recharge ang kanilang leader. Tugon rin naman ng isa na gayon din ang kanya na nauubusan na rin ng potion. Habang malalakas na hangin ang ibinigay sa paghawig ng mga kamay ng malaking halimaw na nagiging sanhi ng pagtitilapon ng mga bato na nagbibigay pinsala sa paligid, habang ito'y napapalibutan ng mga sandatang manlalaro, anya pa ng isa na bakit ang halimaw na ito ay sobrang mahirap mapatay gayong ang dami nila ang nakikipaglaban, dagdag pa nito habang mabilis na sumulong na, bakit ang Metaverse ay walang kahit anong healer na manlalaro. Masyado itong nakakatawa, at sabay mabilis na may nagwasiwas ng sandata na agad rin naman tumama sa mukha at napuruhan ang bibig nito sa tagiliran ng halimaw, ang kanilang leader pala ang mabilis na umatake at tuluyan itong pinagpatuloy at habang matalas na tingin ang ibinigay ng leader ay nanggagtilapon ang mga ngipin ng halimaw. Habang pinupuri ng mga kasamahan, anya ng mga ito na talagang kahanga-hanga ang kanilang leader, pero mahabang oras ang kanyang inilaan sa pag-recharge upang makatake ng malakas. At ang leader nila ay nakatayong lamanding sa lupa, habang ang malaking halimaw ay tuluyan ng napatay at tumamba sa likuran na nangagbitik sa pagbagsak nito. At maayos na tumindig at tiningnan ang halimaw na ngayoy wala ng buhay, siya pala si Thunderbolt na nasa 45 na antas at isang leader ng bagong utos o New Order ng Team 1. Matapos makampirma na wala ng buhay ang halimaw, ay tumungo ito sa ibang direksyon upang pumunta sa kanilang tinatawag na chief, tanong nito habang papalapit na kung ano ang nangyari. Habang sinarado na ng kanilang chief ang conversation sa kausap nito sa screen na si Crest. At sinabi ng chief na mukhang may bagong manlalaro ang mayroon Chi Energy, siya pala si Blazing Fire na nasa 45 na antas, at siya ang chief na bagong utos o New Order. Tanong naman ng leader na si Thunderbolt, kung ito ba ay kakampi o kalaban, at kung dapat ba nila itong i-recruit. Tugon naman ng chief na pinatay nito ang kanilang uploaded character manager na si Crest, habang napakamot na lamang si Thunderbolt sa likuran sa narinig nito. At sa paglingon ng chief ay tinatanong niya kung nasaan si Wei Shi upang ipaasikaso si Ye ang ating MC.
Samantala sa labas ng dungeon sa hunting field, mula sa disordered chaotic area, ay nakatayo si Wei Shi habang nakatingin sa kanyang screen. Nakasulat dito ang mensahe mula sa chief ng bagong utos o New Order na si Blazing Fire na, magpatuloy at hanapin ang manlalarong nagngangalang Ye na mayroong chi energy tulad ng sayo. Habang napangiti itong binasa ni Wei Shi ay nasabi niya na hindi sinabi kung i-recruit o patayin ang ating MC. At naisip na, sabihin na ang katotohanan na kukunti lang ang mga manlalarong merong chi energy, at kung recruit niya si Ye, ay ipinakikita nito na gusto niyang mapabuti ang club, at gagawin niya ito sa interes ng club. Pero kung papatayin niya si Ye, ay ipinakikita niya na wala siyang pakialam tungkol sa kinabukasan ng club. At matapos ang pag-iisip ay napangiti ito, anya niya sa kanilang chief na, wala rin naman siyang pakialam sa manlalarong ito na si Ye, hindi ba? Kaya, matatanggap niya ito sa kahit anong paraan. Dagdag pa nito pero may pakialam siya sa kanya, at yun ang dahilan kung bakit binigyan siya nito ng mga pagpipilian, at umaasang i-recruit si Ye para patunayan ang kanyang halaga. Kung ganun, ay pinili niya na patayin si Ye, habang nagbigay ito ng isang bagsak ng palakpak habang masayang nakangiti at kumpiyansa niyang magagawa ang pagpatay sa ating MC. Samantala sa totoong mundo sa apartment ng ating MC, ay kasalukuyang nagsusulat sa kanyang table ang ating MC, matapos ang sulatin ay nasabi niya na, kapag ang metaverse ay nagsimula ng maging totoo, ay hindi na niya magagawang makapag-level up, at natatandaan niya sa una niyang buhay na ang magaling na mga manlalaro ay nasa 60 na antas nung nagsimulang maging totoo ang metaverse, at kung magagawa niya ring maabot ang level 60 bago pa maging totoo ang metaverse, ay magiging isa siya sa mga top player sa metaverse, habang ito'y nakatingin sa kanyang isinulat na pagpaplano kung paano makasurvive sa apocalypse na magaganap sa darating na ilang araw. Dagdag pa niya na sa pamamagitan ng lakas na mayroon siya lalo na kapag naabot ang level 60 ay nasisigurado niya ang kaligtasan ng kanyang kapatid at ng kanyang sarili. Anya pa nito na, kapag ang metaverse ay nagsimula ng maging totoo ang lipunan ay babagsak sa kaguluhan, at ang mga supplies na mga pagkain at supplies para sa mga pangangailangan ay ihihinto sa pagbibigay o pagbabahagi, kaya kailangan niyang mag-imbak ng maraming pagkain ng mabilis bago pa man maging totoo ang metaverse, at gumawa ng ligtas na tutuluyan o safe house para sa kanilang magkapatid at magsimula doon. Anya pa niya na, habang ipinakikita ang kalye at mga apartment ay nakapagrenta na siya ng walang lamang na apartment sa may kalye sa kanyang blankong tseke, at ganap itong nabayaran. At ang lahat ng kanyang pera na naipon niya mula sa Mirror Mystery Zone ay kanyang ginastos upang bumili ng bigas at iba pang matagalang reserba na pagkain, na kung saan ay may de-deliver mamaya. At tungkol naman sa pag-level up ng kanyang karakter sa laro, ay kasalukuyan siyang nasa 36 na antas, kaya naman 24 na antas na lamang ang kanyang kailangan para maging 60 na antas. Nasabi pa niya habang masayang hinihintay ang mga paghahanda sa nalalapit na sakuna na, ang lahat ay sumasang-ayon na pumupunta sa tamang direksyon, at ang kailangan niya lang na manatiling buhay sa laro, at hintayin na maid labor ang kanyang in-order, pagkatapos, siya at ang kanyang kapatid ay nasisigurado na makakasurvive kapag ang metaverse ay magiging totoo, matapos ang mga pag-iisip-isip ay nag-online siya sa metaverse. Mula sa training area ay matatanaw ang tatlong manlalaro ang kasalukuyang nag-uusap at nagtuturo sa pagkuha ng chi energy na abilidad. Anya nito na sa metaverse, ang pinakamakapangyarihang puwersa ay ang chi energy, at ang susi para makuha ito ay ma-max out nila ang kahusayan sa paggamit ng sandata. Kung gusto mong manatiling malakas sa metaverse, ay kailangan nito munang sanayin ang lahat na uri ng sandata para mahanap ang isang pinaka-natatangi o nawawasto sa iyo at makuha ng chi energy na abilidad. Narito sina Liu Yu na ang kagamitan ay nasa pangbaguhan pa lamang, at ang pangalan ng kanyang karakter ay Fairy na nasa isang antas, habang na nakakapit sa sandata, at ang nagtuturo ay ang ating MC. Anya nito kay Nine Chu na, bagaman ang kanyang level at kagamitan ay maayos, kapag wala ang chi energy na abilidad, ay isa ka lamang ordinaryong manlalaro sa metaverse, habang si Nine Chu ay nakakapit rin sa sandata habang nakikinig, at ang pangalan ng kanyang karakter ay Heart na nasa 32 na antas. At sinabi ng ating MC na, kaya dapat si Nine Chu at ang kanyang kapatid ay sanayin muna ang mga sandata, hanggang makuha nila ang chi energy. At pareho namang sumang-ayon ang dalawa sa turo ng ating MC. At nagsimula na silang maghensayo, habang ang ating MC ay papaalis upang makapagpa-level up,
At bago tuluyan na lumabas sa training area at lumingon siya at tinitingnan si Nianchu o si Heart, anya na, kanyang iniisip kung may nagawa ba siyang bagay na nagpabago ng kasaysayan, dahil sa una niyang buhay, si Nianchu ay hindi pumunta sa kanila para manatiling kasama nila. Pero ang katotohanan, na siya ang tumulong kay Yun para makakuha ng login device sa kasalukuyang buhay na ito. At kung hindi dahil sa kanya, ang kanyang kapatid at siya ay hindi nakasurvive ng mahigit na 3 taon sa nakaraan niyang buhay, kaya naman dapat niya itong bayaran sa buhay na ito, dagdag pa niya bilang pangako. At nagpatuloy na ito sa kanyang pupuntahan, anya habang naglalakad na, magsisikap siya para makapag-level up, at ang kanyang goal sa ngayon ay maabot ang 60 na antas habang nakataas ang kamay nitong animoy madali lamang gawin ang pagpapa-level up para sa kanya. Kalahating araw ang nakalipas sa labasan ng dungeon na nasa 35 na antas ay lumilitaw mula sa portal ang mga manlalarong kakatapos lang makapag-clear ng dungeon. Sila pala ang ating MC kasama ang kanyang sinalihan na grupo, anya ng kanyang mga kasama na nasa likuran na, bilib sila sa kanya, at talagang napakalakas ng ating MC, tunay na nakakahanga. Pakikiramdam nila na kaya ng ating MC na mag-solo kahit na ang dungeon quest ay nasa 35 na antas na pang 10 manlalaro. At tugon naman ng isa na, totoo yun, at salamat sa kanya, ay na-clear nila ang dungeon. Habang ang ating MC ay animoy nadidismaya sa ipinipinta ng kanyang mukha, at nasa 37 na siya ngayon na antas. At tinatanong naman ng isang kasamahan kung sila ba ay magpapatuloy, at sagot naman ng isa na, oo naman habang ang mga ito ay nananabik. Ngunit tinanggihan ito ng ating MC at mayroon pa siyang gagawing bagay, pagpapalusot nito. At tumugon naman ang ibang kasama na, kung ganon ay titigil na rin muna siya sa pagpapa-level up sa dungeon at gayon din naman ang isa nitong katabi. Tugon naman ng isa nilang kasamahan na, hindi siya makapaniwala sa kanila, at nagpapaad ito sa ating MC bilang kaibigan, at pinapaalala nila na kung kailangan nito ng team ay tawagin ng ating MC sila para sa quests ng dungeon sa susunod na araw, at pumayag naman ang ating MC habang ito'y nakangiti at napapakamot sa kanyang ulo, at nang sila ay makapaghiwalay ay napaupo ang ating MC sa lugar na kanya ngayong kinaroroonan, habang nagbibigay ng matalas na tingin at napagtitikom ang mga kamay, anya na, ito ay seryusong problema. Dahil inaabot ng kalahating araw para ma-clear ang dungeon, na nasa 35 na antas, at kalahati lang ang nakuha niyang level ng karanasan, sa ganitong kalagayan, ay kaya niya lang makapagpa-level up ng 50 na antas sa nanatiling 20 araw bago magsimula ang apocalypse, at walang paraan para maabot niya ang 60 na antas. Habang nakaupo mula sa corner ng team assembling zone, ay pinag-iisipan niya kung ano ang dapat niyang gawin. Hanggang maalala niya ang kanyang nakuhang titulo na Ultimate Comeback Fighter na ang bawat pagkamatay ng kanyang mga kasamang miyembro sa dungeon, ay ang lahat ng kanyang attributes ay tataas. At natanong niya kung ito na lang ba ang kanyang paraan, habang desididong tingin ang kanyang ibinibigay, anya na, kapalit ng maximum na karanasan at mga gantimpala, ay kailangan niyang isakripisyo ang 9 na manlalaro. At nakakapit siya sa kanyang mukha dahil hindi niya ito gustong gawin, habang sinasabi niya na, sa nakaraan niyang buhay, ang team na gumagawa nito na kung saan ang ibang manlalaro ay ginagamit ay tinawag na crisis group, at ang manlalarong nakikinabang dito ay kinasusuklaman ng mga manlalaro. Dagdag pa niya na magiging ganun ba siya tulad ng taong iyon, pero kung ito na lang ang natitirang paraan, sabay tingin ng desperado sa kanyang pag-iisip-isip sa natitirang paraan na kanyang nakikita. At biglang tumunog ang kanyang system dahil may mensahe pina-rating, agad namang itong napansin ng ating MC. At natanong niya kung sino ang nag-send sa kanya ng mensahe, at kanya itong binuksan upang alamin, at lumabas ang isang mensahe ng pag-aanyaya sa kanya para sa dungeon party, at ang nag-invite ay si Wei Shi, na nasa 40 na antas, at ang party cap ay 10, at ang lokasyon ng dungeon code ay 602 sa disordered chaotic area, at inaanyayahan siya kung gusto niyang sumali. At nang mabasa niya ang pangalan na nag-imbite sa kanya ay natnong niyang Wei Shi. At bigla itong sumigla nang mapagtanto niyang si Wei Shi ang nag-invite sa kanya dahil ito'y kanyang kilala sa nakaraan niyang buhay. At napatayo ito sa kanyang pagkakaupo habang sinasabi niya na, si Wei Shi ay isang masamang babae na ginamit ang gantimpala ng hell condition upang makapag-level up at maging top player sa nakarang buhay ng ating MC,
at natanong niya kung inaanyayahan ba siya nito na sumali sa kanilang crisis group na kinasusuklaman ng mga manlalaro. Habang nakatingin at binabasa ang mensahe at nasabi niyang ito na ang kanyang pagkakataon para maglaro sa pagiging sakam nito at mabilis na makapag-level, at napangiti ang ating MC habang nakatingin sa screen, anya na kay Wei Shi na wag siyang sisisihin nito sa pag-iisip na gamitin siya nang makita niya ang kanyang pag-anyaya. Para sa una, si Wei Shi ay kabilang sa New Order o bagong utos, at para sa pangalawa, hindi pa sila nagkita dati. Kaya naman mataas ang posibilidad na wala itong magandang layunin para imbintahin ang ating MC ng biglaan. Dagdag pa niya na, pero sa una niyang buhay si Wei Shi ay mas maagang nakuha ang Chi Energy sa Metaverse. At natanong niya kung nakuha niya na ba ang Chi Energy sa kasalukuyan. Kung nakuha niya na, makakaya niya kayang matalo siya, habang ito'y maayos na nakatayo ngunit nanganginig ang kanyang mga tuhod. At buo na ang kanyang plano sa kung paano siya makakapagpa-level up, sabay determinadong tingin ang kanyang ibinibigay sa screen, anya na, tanging pagsosolo lamang sa hell condition ang magpapaunlad ng mabilis at magpapalakas sa kanya, at tuluyan niya ng pinindot ang OK bilang pagtugon sa pagsali sa grupo ng invitation. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga Katagalog ko. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay.